sa Proverbs chapter 3 at basahin na lang po natin ang verse 1 to 12. Proverbs chapter 3 verse 1 to 12. Kaya na po ako ay nalululangan kapag ako ay nakahiga tapos na tumagilitaw ng pakaliwa kaya daw ako nalulula kasi kami nakabara sa ugat. Barado ang mga ugat. So yun. Okay, so basahin po natin ng salita ng verse 1 to 12. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 12. Verse 1, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. 2, kayo po. For the land of peace and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. Verse 4. So shalt thou find favor and get understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse 6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Verse 8. It shall be well with thee, and well with thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall the Lord of thy substance. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his corrections. Verse 12, altogether ready read. For whom the Lord loveth, he corrected, even as a father the son in whom he delighted. Kaya po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa gabing ito, sa bawat sandali, bawat segundo na kami inyo pong iniingatan at tunay na ngayong mga anak kailanman ay hindi nyo po pinabayaan. Salamat po Ama sa mga biyaya, blessings na patuloy namin tinatanggap. Salamat sa inyo pong banal na salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa mga pagsubok na amin po pinagdadaanan. Salamat po sa patuloy na paggabay. Muli sa gabing ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo pong harapan. Nalalaman mo po ang aming mga kamalian, nalalaman mo po ang aming mga kasalanan na aming po nagagawa laban sa iyo. Patawad po kami, Ama, pakalinisin mo po kami, at wala kaming may tatago sa iyo. Lahat ay hayag. Kaya sana, gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo, hindi man po kami karapat-dapat. Nawa ang aming po mga gagawin ay talaga maging ayon sa iyong kalooban, at patuloy ka namin pagtiwalaan ng buong puso. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming gagawin. Itago mo po ako, Ama, sa inyo po likuran. Ikaw sa may taas, ikaw sa malulhati, at maparangalan sa iyo ang pasasalamat po. At dalangin ko po na patuloy mo po pagpalain ng bayan ito. At nawa po, Panginoon, maligtas ang mga nanunungkulan po sa bayan ito. Salamat po, Ama, sa pribilehyong makapaglingkod sa inyo. Salamat sa mga kapatiran na nandito ngayon. Pagpalain mo po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay? So, doon po sa sikaran ay puro nagde-training doon ng mga babae. At baliktad na, mga babae na magtatanggol sa mga lalaki. Kaya talagang puro babae ang nandoon gusto matuto ng sipa, karate, takbo. Okay? Okay, sikaran niya eh. So, mga kapatid, mga minamahal, trust in the Lord. Ito po ang sinabi po dito sa verse 5. At ang title po ng mensahe ngayong gabi, Trust and Obey. Magtiwala at sumunod. At sapagkat tulad ng inawit ni Brother Jason sa kanyang special number ay tapat ang Panginoon. Tapat kailanpaman. Kaya mga kapatid, tayo po ay higit na dapat na talagang magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat kailanpaman, hindi nagbabago mula noon, ngayon at bukas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, trust and obey. Alam niyo po na talagang sinabi po sa mga talata sa Psalms 118 verse 8 and 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes, sa mga pangulo.
na tayo ay dapat sa Panginoon magtiwala ng buong puso kaysa mga tao o sa mga pangulo ng bansang ito o sa sinumang namumuno sa bayang ito. And then sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 7, Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na talagang tumitiwala sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, nandito ang salita ng Panginoon, nandito ang Bible, na talagang tayo po ay tinuturuan na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Kung bakit nananatili po ang Bible, sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin, na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Hindi sa ating karunungan, hindi sa ating galing, hindi sa sinumang tao. Sa Diyos tayo magtiwala ng buong puso. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Alam niyo po, kung bakit nandito ang Bible at sinasabi sa atin na tayo dapat magtiwala sa Panginoon, sapagkat ang pagtitiwala sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon, una mga kapatid, mga minamahal, una ito po ay magbibigay sa atin, it will lead us or it will give us una right foundation. Tamang pundasyon ang nais ng Diyos sa atin na tayo dapat magkaroon, yung right foundation. Ano ba yung prinsipyo mo sa iyong buhay? Ano ba yung pundasyon mo sa iyong buhay? Sa ating buhay dapat ang salita ng Diyos, si Kristo, ang dapat na ating maging pundasyon sa ating buhay. Na sa Kanya tayo magtiwala. So yung pong pagtitiwala at pagsunod, ito po ay right foundation, mga kapatid. Na talagang kapag sa Panginoon ka nagtitiwala at sumusunod, tamang pundasyon ang iyong ginagawa sa buhay mo. Sapagkat mga kapatid, ano ba sabi ng Psalms 119 verse 6? Tingnan po natin ang ating pong Bible. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos kung bakit ito po hanggang ngayon. Sa totoo lang, talagang ang salita ng Diyos, doon pa lamang sa Old Testament, meron ng mga publishing company. Meron na. Kasi kung talagang isang papel lamang, di ba, ang ginagamit noon, ay talagang hindi makakapag-aral ang mga tao ng salita ng Diyos. Ay nung panahon ni King Jehoshaphat, ipinag-utos talaga na doon sa buong Israel ay magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya talagang doon pa lamang makikita na natin, meron na po nung publishing company. Talagang meron na talagang nagsusulat na talagang nais ng talagang dapat lahat ng tao ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya talagang ipinoproduce ng maraming noon pa man ang salita ng Diyos. So mga kapatid, ang sabi po dito sa Psalms 119 verse 6, tingnan niyo po. Anong sabi po dito? Kailangan po tayo magtiwala sa Panginoon at sumunod sapagkat ito po ay talagang tamang pundasyon sa ating pong buhay. Ang sabi po ng verse 6, nandiyan na ba kayo sa amen? Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Alam niyo po kung ang salita ng Diyos ang ating pundasyon sa ating buhay, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo mapapahiya sa sinumang tao. At ang sabi po dito, mga kapatid, unto all thy commandments. Dapat talaga, lahat ng mga utos ng Diyos, ito yung maging pundasyon natin. Hindi pwedeng hilalangan. Amen po ba? So bakit mayroong ibang tao, ibang Kristyano, ibang mga anak ng Diyos na papahiya sa kanilang buhay? Bakit? Sapagkat iilan lamang sa mga salita ng Diyos ang kanilang sinusunod. Oo, nagbabasa ka ng Bible. Pero ang tanong, ini-apply mo ba sa iyong buhay? Tama naman, basahin natin ang Bible, utos yun ng Diyos. Oo, nagpe-pray ka, utos yun ng Diyos. Oo, sumasamba ka, utos yun ng Diyos, kalooban yun ng Diyos. Oo, nandito ka, prayer meeting, utos yun ng Diyos. Pero bakit ang isang tao, sa Kristyano, napapahiya? Bakit dumaranas siya ng kahihiyan sa kanyang buhay? Di ba? Kasi, ang sabi po dito, unto all thy commandments. Sumasamba ka nga, nagbabasa ka nga ng Bible, pero hindi mo naman ina-apply ang salita ng Diyos. Ano bang utos sa atin ng Panginoon Jesus? Yung mga utos na yun ng Panginoon Jesus dapat maging pundasyon natin sa ating buhay. Ano ba yung utos? Love your enemies.
Di ba? Love your enemies. Ngayon, kapag ikaw ay nakipag-away, gusto ba ng Diyos na ikaw ay makipag-away? Di ba? Di ba hindi? So ito yung dahilan, bakit ang isang Kristiyano ay napapaya? Ang sabi po dito, kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa ating pagbabasa. Talagang suriin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. So malinaw sinabi po dito, unto all thy commandments. So tayo po ay tapat na sumasamba, pero nakikipag-away tayo, talaga nagsasalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, anong aasahan natin? Mapapahiya tayo. Di ba? Kung tayo magnanakaw, sumasamba ka nga, pero nagnanakaw ka naman, mapapahiya tayo. Amen po ba? Ikaw ay talaga nagbabasa ng Bible, pero pag natindihan sa labas, sari-sari masasamang salita, ang lumalabas sa bibig mo. So mapapahiya tayo. So sinasabi po dito ng mga talata na talagang hindi mapapahiya ay yung sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Kaya talaga ang salita ng Diyos, ito po'y nananatili hanggang ngayon sapagkat nais ng Diyos magtiwala tayo sa Kanyang salita, sundin natin ang Kanyang mga salita upang tayo po'y magkaroon ng right foundation, tamang pundasyon sa buhay. At ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Sabi doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all. Diba? According to all that is written therein. So kapag nagagawa natin sundin lahat ng mga utos ng Diyos, that's the time na talagang hindi ka mapapahiya. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ito ang right foundation po natin. Salita ng Diyos, sapagkat ang sabi pa ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness. Kaya basic instructions before leaving earth. Ito yung mga kautusan ng Diyos na dapat siyang ating pundasyon sa ating buhay. Amen po ba? So, maaari tayo nag-aaral sa school, pero ang salita ng Diyos ang dapat maging pundasyon ng ating buhay. So, ito ang right foundation. So, kapag ikaw ay meron ng right foundation, you will become stronger. Ikaw ay magiging matatag, matibay. You will become satisfied. You will become submissive. Tingnan niyo po ang Proverbs 3, verse 8. Proverbs chapter 3, verse 8. Anong pinapakita po dito sa verse 8? Binanggit ko kanina. It shall be held to thy navel and borrow to thy bones. So mga kapatid, kapag talagang salita ng Diyos ang iyong pundasyon, titibay ka. Diba? Magiging malakas ka. Kaya dapat mga kapatid, lagi nating sundin ang mga salita ng Diyos. Huwag makipag-away, mahalin ang kaaway. Diba? Love your enemies. Do good to them that hate you. Pero kung hindi mo naman yan ginagawa, na talagang ginagawa mo na masama ang iyong kapwa, mapapahiya ka. And then ano pa sabi? Na talagang forgive them. Diba? So ito yung nais ng Diyos na tayo ay magpatawaran, magpatawad, huwag gaganti. Diba? Talagang ito ang dapat na maging pundasyon natin. At kapag itong pundasyon, you will become stronger. You will become satisfied. Tingnan po natin ang verse 2 and 4 ng Proverbs 3. Verse 2. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Kapag salita ng Diyos, mga turo ni Kristo ang iyong pundasyon, talagang magkakaroon ka ng satisfaction, ng kagalakan sa buhay mo, na magkakaroon ka na ng contentment sa buhay mo. Diba? Talagang hindi ka na maghahanap pa. And then verse 4, tingnan niyo po, sabi dito, so shalt thou find favor. So makakahanap ka ng pabor and good understanding in the sight of God and man. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos, turo ng Panginoon Jesus, ang dapat nating maging pundasyon sa ating buhay. Na talagang huwag tayo magsasalita ng masama sa ating kapwa.
Huwag magsasalita ng masama. Kasi kapag tayo nagsasalita ng masama sa ating kapwa, sarili natin ang napapahiya. Sarili natin yung ating sinisira. Amen po ba? Kaya mga kapatid, nandito ang salita ng Diyos. Nagpapaalala sa atin kung ano ang mabuti. Kung ano ang mabuti sa harapan, paningin ng ating Diyos. Kaya sana, kung ano yung katanggap-tanggap, approve unto God, yun ang dapat nating gawin. Amen po ba? And then, you will become submissive. O, ano sabi ng verse 1? My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. So kung ikaw ay talagang mayroong tamang pundasyon, right foundation, ikaw ay talagang magiging masunurin. Una sa lahat ay sa Diyos. Una ay sa lahat ay sa Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos ang dapat nating maging pundasyon sa ating buhay. Sapagkat ano sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, but the word of God, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Matala sa limang tabak na magkabila ay talig. Kaya ito ang dapat nating maging pundasyon, ang mga turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag nyo sasabihin, yun po ang turo ni Pastor. No? Ito po ang turo ng ating Panginoong Jesus. Ako'y tagapagsalita lamang. At ang sabi nga po ng Matthew chapter 7, tingnan po natin ang Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Tingnan nyo po, magbuklat po kayo ng inyong Bible. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Sabi po ng Panginoong Jesus dito, itinuturo sa atin, therefore whosoever heareth the sayings of mine, ang sino mang nakikinig ng aking mga salitang ito, and doeth them, ginagawa ito, sinusunod ito, ay tutulad ko siya, I will liken him unto a wise man, itutulad ko siya sa isang taong matalino, which built his house upon a rock, na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. So ang salita ng Diyos, ang Panginoon Jesus, ay talagang kung siya ang ating susundin, magkakaroon tayo ng tamang pundasyon. Amen po ba? So ang isang tahanan o isang gusali ay tinatayo talaga yan sa tamang pundasyon. Mayroon niyang mga manual, mayroon niyang mga blueprints na sinusunod. Tamang laki ng bakal at tamang bilang ng sako ng semento, tamang bilang ng sako ng buhangin upang talagang ito ay matibay. So itinatayo ang isang building sa tamang pundasyon upang kung dumating man ang isang lindol ay hindi ito babagsak agad. So yun po mga kapatid, at sabi ng 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and hit, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Kaya kung tayo po, ang pundasyon natin, salita ng Diyos, turo ng Panginoon Jesus, matutulad tayo sa isang bahay na itinayo sa isang bato. Hindi agad babagsak. You will become stronger. You will become satisfied. And you will become submissive. And then sabi ng verse 26, and everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not, ang mga nakikinig lamang at hindi naman sumusunod, shall be likened unto a foolish man. Tiyak na itutulad sa isang mangmang na tao. Sa isang mangmang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo mapapahiya kung talagang lahat ng salita ng Diyos, ng Panginoon Jesus, ay ating ginagawa, sinusunod, isinasabuhay, hindi tagapakinig lamang. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang ang isang Kristiyano kung bakit minsan ay talagang napapahiya, magtataka pa, sasabihin, Pastor, painful naman akong sumasamba ah. Diba? Pastor, painful naman ako nagbabasa ng Bible ah. Ay tapos, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako'y napapahiya? Kasi nga, nagkukulang sa pagsunod.
Ang sabi ng Bible, all. Di ba? So lahat ng utos ng Diyos, kaya kahit pa yan ay kagalit mo, gagawan mo pa rin ng mabuti. Kung inaaway ka niyan, huwag mong gagantihan. Yun po yun. Amen po ba? Kaya talagang saliksikin natin mabuti ang salita ng Diyos. At tunay na talagang sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng salita ng Diyos. Napakasarap. Kaya talagang sana ay talagang inuunawa, hindi basta lang nabasa. Kasi ang ginagawa yata ng iba, basta lang binabasa. At ang iba ay nakikinig lamang. Makikinig, pasok dito, labas sa kabilang tainga. So yun po ang unang right foundation ang ipinibigay ng salita ng Diyos kung bakit ito'y nandito hanggang ngayon. So tayo sa salita ng Diyos na tayo ay sumunod at magtiwala. Trust and obey. Pangalawa, trust and obey. Ano ba ang ibibigay nito sa atin? Tingnan niyo po ang verse 7 ng Proverbs 3, verse 7. Sabi po dito, be not wise in thine own eyes. Minsan, akala natin, napakagaling na natin eh. Diba? Porque tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para pagkakagaling natin. Pero ang tanong, nakikita ba sa application? Kasi dapat talaga na-apply. Kaya sabi dito, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, matakot sa Panginoon, and depart from evil. So trust and obey, it will give us right fellowship. Ito po ay magbibigay sa atin ng tamang pakikisamahan or tamang sasamahan. Sabi nga kanina, the birds that have same feather flocks together. Diba? The birds that have same feather flocks together. Kaya ako magkatabi. Okay. So, tingnan nyo po. Sa mga magkakaibigan, yung mahilig sa ML, sinong kaibigan yan? Mahilig din sa ML. Diba? Kaya yung sinasabi na the birds that have same feather flocks together. So, ang mahilig sa ML, yun ang magkakasama. At yung mga Kristiyano na talagang tamad sumamba, sino magkakasama? Yun din mga tamad sumamba. Diba? At yung mga magnanakaw, sino ang kasama nila? Kapwa magnanakaw. So mga kapatid, mga minamahal, nandito ang salita ng Diyos at tinuturuan tayong magtiwala at sumunod upang magkaroon po tayo ng right fellowship, tamang pakikisamahan. Hindi lahat ay dapat samahan. Hindi lahat ay dapat pakisamahan. Hindi lahat ay dapat sundin. Sapagkat ang Panginoong Jesus dumating dito sa lupa, siya ba'y nakisama doon sa mga religious group na mayroon dito sa mundo? Dapat si Kristo ang samahan. Si Kristo ang pagsamahan. Sa ating buhay, dapat tayo ang makapag-akay. Hindi tayo ang maakay. Kaya sabi po dito, depart from evil. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion with light with darkness. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos sa atin na tayo magtiwala at sumunod sa Kanya upang magkaroon po tayo ng right fellowship. Tingnan niyo po ang verse 31, 33, and 34 ng Proverbs 3. Tingnan niyo po. Sabi po dito, strive not with a man without cause. Okay, sorry, 30 po yun. 31. Envy thou not the oppressor. Huwag kang nainggit doon sa mga sumasalangsang, sa mga hindi sumusunod. Amen po ba? Kung sila man ay pinagpapala, nagkakaroon ng magandang sasakyan, nagkakaroon ng magandang tahanan, at hindi naman sila sumusunod, huwag kang mainggit. Sabi po dito, and choose none of his ways. So huwag mong piliin ang kanilang daan, ang kanilang buhay. So itinuturo po nito right fellowship. And then verse 33, ano po sabi ng verse 33? The curse of the Lord is in the house of the wicked. So yung sumpa ng Panginoon ay nandun sa tahanan na sa bahay ng mga masasama.
He blessed the habitations of the just. Pinagpapala ang tahanan ng mga taong matuwid. 34. Surely, He scorneth the scorners, but He giveth grace. Meron pong ayuda. Diba? He giveth grace unto the lowly. Mayroong ayuda sa mga masunurin. Mayroong pong biyaya doon sa nagpapakababa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi po yung hiwalay. So, itinuturo po nito, right fellowship po sa atin. Nais ng Diyos na tayong magtiwala sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, upang magkaroon tayo ng right fellowship. Napakahalaga ng right fellowship ng tamang sasamahan or tamang pakikisamahan. Amen po ba? Yun nga, sa mga mag-asawa, kung ito ay Kristyano, dapat talagang piliin, believer, mananampalataya. Amen po ba? So, to maintain purity, yun ang isang dahilan. Bakit dapat magkaroon tayo ng right fellowship? To maintain purity of the church. Kaya nga, kung baptist, baptist. Pero ngayon, dapat mag-ingat tayo. Kasi mayroong mga baptist, Calvinist. Diba? Amen. Okay. Huwag mo napapagitin. Alam na. So, to maintain purity. Upang ma-maintain natin yung kalinisan, kadalisayan ng isa't isa. Amen po ba? So kasi kung tayo po ay sasama doon sa mga gumagawa ng masama, isang araw gagawa ka na rin ng masama. Diba? Kung sasama ka sa mga tropa mag-iinom, isang araw mag-iinom ka na rin. Kung sasama ka doon sa mga tropa ng mga scatter, diba? Isang araw mag-scatter ka na rin. Kung isang araw sasama ka doon sa mga talagang tamad sumamba, isang araw backslider ka na rin. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, nandito sa salita ng Diyos, magtiwala at sumunod upang magkaroon tayo ng right fellowship. Pipiliin natin ang ating pusasamahan to maintain purity and then to maintain passion in the Lord. Upang ma-maintain natin, mapanatili natin ang ating pag-ibig sa Diyos. At yun nga kanina, sino ba magkakasama? Kapag ang magkakaibigan ay talagang ang hilig ay ML, magkakasama yan. Diba? Ano pa ba yun? Hindi ko na alam yung mga laro niya sa computer na yan, sa cellphone na yan eh. So kung ano yung nilalaro ng isa, yun din. Kung ano plus. Hindi, yung pwede rin, black plus. Pero yung mga, kasi sa mga cellphone, may mga grupo yan na talagang na-create nila na kahit hindi sila magkakasama sa isang lugar, sila yung naglalaro. Bukod doon, mayroon pa. Counter-Strike. Mga Call of Duty. So, dami ng mga laro na talagang, sure po mga kapatid, to maintain passion in the Lord. Kaya kapag sinamahan mo, mga Kristyano nga, pero wala namang pag-ibig sa Diyos, diba? So kung ikaw ay mayroong pag-ibig ngayon sa Diyos, unti-unti yung manlalamig, unti-unti yung mawawala, at ang magiging hiling mo na ay yung mga games, mga gadgets sa mundong ito. Kaya sabi sa atin ng salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So yan ang ating panahon ngayon. Tunay na tayo po ay nasa huling araw na. Amen? Kaya talagang to maintain passion in the Lord. And then, to maintain peace in your life. So, nais ng Diyos, magkaroon tayo ng right fellowship upang magkaroon po tayo ng kapayapaan, mapanatili ang kapayapaan sa ating buhay. Ano sabi po ng Psalms 119, verse 165? Psalms 119, verse 165. Ito yung sineshare ko sa GC, di ba? Kung nyo po talagang pinabasa yung mga sineshare ko po sa ating GC. At talagang tumitimo sa inyong puso. So, verse 165, ano sabi po dito? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. So mga kapatid, magkakaroon tayo ng dakilang kapayapaan kapag tunay na tayo po ay umiibig sa salita ng Diyos.
Tunay na tayo nagtitiwala at sumusunod sa kanyang mga utos. Great peace have they, which love thy law. So yun po sinasabi po dito. So nais ng Diyos na tayo magtiwala at sumunod sa Kanya upang tayo magkaroon ng right fellowship. At kapag right fellowship na po mayroon tayo, dakilang kapayapaan ang sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos, mga turo ng Panginoon Jesus, ang dapat natin maging pundasyon sa ating buhay, magtiwala at sumunod. And then John 16:33. John 16:33. Ano sabi ng Panginoon Jesus sa John 16 verse 33? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Kay Kristo, mayroon tayong kapayapaan. Sa kanyang mga salita, kung ito ay ating susundin, talagang tunay na dakilang kapayapaan ang sa atin. In this world, ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Kaya mga kapatid, mga minamahal, trust and obey. Magtiwala at sumunod sa mga utos ng Diyos. Huwag kang matakot na sumunod. Sunod lang tayo. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then last na po, balikan natin ang Proverbs 3:5 and 6. So ang ating pong commitment, kulang po yung shading po doon. Dapat ang shading po doon ay 5 boxes na po yun. Isa nga po doon sa Partible Family. At ang isa doon ay kay Sister Ria. Ang isa ay akin. Ang isa ay kay Sister Joseph. So 4. Plus 1K, nag-deposit po ulit ako kanina para sa akin, sa aking commitment, 1K, so dapat yun po ay 5 shaded boxes na po. Okay? So yun po yun. Okay. So, balikan natin Proverbs 3:5 and 6. Anong sabi dito? Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, trust in the Lord, trust and obey for us to have right future. Upang tayo po ay magkaroon ng maganda at tamang kinabukasan. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Yung maganda, tamang kinabukasan. Right future. So sabi po dito talagang He shall direct thy paths. So gagabayan ka ng Panginoon doon sa kanyang landas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, trust and obey. Tayo po ay magtiwala at sumunod sa mga utos ng Diyos. Alam mo, balikan ko muna yung right fellowship. Nung ako po'y bagong mananampalataya, ako talaga nagkaroon ng kagalakan, naging masaya ko sa aking pagsamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo. Bakit? Sapagkat naramdaman ko, una, kagalakan, pangalawa, nagkaroon ako yung kumpagay nahiya ako sa Panginoon. Kasi naging masaya ako dahil nga ipinilang ako ng Panginoon doon sa mga godly people. Sabi ko, hindi ako karapat-dapat kasama ng mga ito eh. Pero inilagay ako ng Diyos dito. Na naging masaya ako. Bakit? Sapagkat ang kasama ko nga mga godly people. Mga talagang taong maka-Diyos na ang nakakasama ko. At sabi ko nga, nakakaya naman, hindi ako karapat-dapat pero ibinilang ako dito ng Panginoon. Kaya sana mga Kristiyano, naiisip nila yon na hindi tayo karapat-dapat pero tayo ngayon ay ibinilang na doon sa mga taong maka-Diyos. Diba? Napakasarap kasama ng mga taong maka-Diyos. Amen. Maka-Diyos nga ba? Yun ang tanong eh, maka-Diyos nga ba? Diba? Kasi dapat talaga, sabi pa naman sa atin sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So yun po yung laking pasasalamat ko na talagang nakasama ko si Kuya Renner nung panahong iyon, nakasama ko si Kuya Robert, diba? Si Pastor Sosa, yung mga kapatiran doon sa Lemery, na talagang sila
masaya din naman sila. So, yun po yung sabi ko, talagang yun yung right fellowship. Inalis sa akin ng Panginoon yung mga ungodly friends ko, pero pinalitan ng mga godly people. So, kaya dapat ang mga Kristyano, kung kayo talagang niyayakag dito sa church, maging kagalakan po natin na nakakasama natin ay mga godly people. So yun po, and then right future. Tingnan nyo po. Ang pagkakaroon ng right future, it is a choice. Diba? Dapat talagang piliin mo yung right future. So, it is a choice. At ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 9, 10, and 35, tingnan nyo po ang inyong Bible sa Proverbs 3, verse 9 and 10 and 35. Ano po sabi po dito? Verse 9. Sabi po ng mga talata, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So parangalan mo ang Panginoon sa iyong mga tinatangkilik at doon sa mga unang bunga mo na mayroon ka na talagang natadagdag sa iyo. Then verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Na ito'y tinuturo ito sa lemary, yung first fruit. Na talagang doon, ang mga kapatiran doon sa unang sweldo nila, ibibigay lahat. Diba? Walang reklamo yun. Kung sila'y nasweldo ng 20,000, pagdating ng January, talagang ibibigay lahat. Yun yung first fruit. Diba? So mga kapatid, kapag sinunod natin itong mga talatang ito, magkakaroon talaga tayo ng right future. Ewan po ba? And then ano sabi po ng verse 35? Verse 35, tingnan niyo po yung Bible sa 35. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotions of fools. So kung matalino ka, sundin ang salita ng Panginoon. At sabi dito, kahihiyan doon sa mga mangmang. Kaya sinabi nga ng Panginoon Jesus, ang gumagawa, sumusunod ng kanyang salita ay matalino. At yung mga hindi sumusunod, sabi ng Panginoon Jesus, ay mangmang. Kaya ako'y nalulungkot talaga sa ibang Kristyano Hindi nila sinusunod ng ayos, ng mabuti, ang mga utos ng Diyos ng Panginoon. Ay malinaw sinabi ng Panginoon Jesus, mangmang kapag hindi sumusunod. So mga kapatid, right future ang nais ng Diyos sa atin. At upang magkaroon tayo ng right future, ang sabi po dito sa 31, Proverbs 3:31, tingnan nyo po. Verse 31, sabi po dito, envy thou not the oppressor. Huwag ka maingit sa mga sumasalangsa, and choose not of his way. So, avoid wicked ways. Iwasan natin ang masamang daan. Iwasan natin ang kasalanan upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, right future. And then verse 27. Ano sabi po dito? Withhold not good from them to whom it is due. Yes. Diba? So ano man meron tayo, katulad nito, meron tayo ng salita ng Diyos, meron tayo ng kaligtasan, meron tayong Kristo. Huwag natin itong kimkimin, huwag natin sarilinin. Yun po ang sinasabi po ng talata, withhold not good from them to whom it is due. And then, when it is in the power of thine hand, ito'y nasa kapangyarihan ngayon ng ating kamay. Ipinagkatiwala sa atin ang kaligtasan. Ipinagkatiwala sa ating mga kamay ang salita ng Diyos. Huwag natin itong sarilinin. Nais ng Diyos na ito'y ating ibahagi sa iba. So kung nais mo magkaroon ng magandang future, magandang kinabukasan, ibahagi mo ito sa iba. Withhold not good. So don't be selfish. Huwag tayong maging madamot sa ating pong kapwa. Ewan po ba? And then next, yun nga po, apply God's Word. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 7, verse 24 and 25. So kung nais mo magtagumpay sa buhay mo, magkaroon ng magandang kinabukasan, apply God's Word. I-apply natin ang salita ng Diyos.
So yun po mga kapatid, trust and obey for us to have right foundation, right fellowship, and right future. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. To be happy in Jesus, trust, and obey. For there's no other way. For there is no other way. Yun po yun. Kaya sana yung mga inaawit natin dito, talagang naunawaan yung lyrics, hindi yung basta lamang na kanta. Kasi talagang napakaganda po ng mensahe ng mga awitin po natin, ng mga Baptist. Amen? At talagang meron po yung history or yung story. Tulad na lamang ng I have decided, di ba? Yung I have decided to follow Jesus, napakatindi na story nun, ng history nun. Kaya mga kapatid, no turning back. So kung tayo po'y talagang mananatili na sumusunod, magkakaroon tayo ng right foundation, right fellowship, and right future. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan ngayong gabi. Nawa ito po'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isa at hindi lamang napakinggan, kundi tulungan mo po kami na patuloy po namin ito may apply sa aming pong buhay. Sapagkat tunay na napakaganda kung ito po'y aming pong i-apply sa aming pong buhay, na sana ito po ang aming pong gawing pundasyon sa aming pong buhay. Maaaring sa mundong ito, marami kaming natututunan. Pero pinakamaganda sa lahat, matutunan namin ang iyong salita, aming isabuhay ang iyong pong salita, upang magkaroon po kami ng right fellowship, tamang pakikisamahan. Hindi dapat lahat ay samahan. Yun po ang pong itinuturo ng inyong pong salita, na dapat ay lumayo kami sa gumagawa ng masama, na talagang piliin namin makasama ang mga godly people, yung mga tunay na mga Diyos. Sapagkat sa panahon po namin ngayon, maaaring napakaganda ng kasuotan, napakaganda ng panlabas ng anyo, pero ang panloob pa ay tunay na ito ba'y maka-Diyos. Yung ating bang ugali, mga kapatid, mga minamahal, sana talaga ito po ay umaayon sa mga salita ng Diyos. At dalahan ko po ang Diyos na talagang patuloy namin sundin ang iyong salita, pagtiwalaan ang iyong salita, sapagkat dadalhin po kami dito sa right future, sa tamang kinabukasan, sa magandang bukas. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatiran, pagpalain mo po ang bayan ng mataas na kahoy. Patuloy mo po ang punuin itong pong bahay sambahan ng mga taong ligtas, baptize at naglilingkod po sa inyo. Dalagan po namin kagalingan po ng mga kapatirang mayroon po karamdaman, katagumpayan ng revival at anniversary. Sa iyo ang papurit pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.